almost 300 billion pesos po ang budget natin para sa agrikultura for 2026. Ma'am Shelo, kaya lang, doon sa unayan namin kanina sa Sinag, ang paulit-ulit na sinasabi nila, laging yung mga importante na kinakailangan for DA, lagi sinasabi din nila mismo na walang budget. Nung panahon na nasa gobyerno pa po kayo, nasaan po ba yung problema? Kasi every year nag-allocate naman tayo ng budget for DA. Pero ba't di natutugunan yung problema natin sa agriculture? Pero ngayon halimbawa kaya lumaki yan, lilipat na rin ang farm to market road sa Yes. Department of Agriculture. Oo, Tapos oo. ang sabi natin, lilipat lang ang korupsyon mula sa DPWH pupunta sa Ayun na nga Department po, of totoo. Agriculture. Yun ang sinasabi ng mga budget watchdogs natin. Binawasan ang DPWH, pero ang FMRs inilipat sa DA. Kaya lumobo ng ganito. Sige po, explain further, Professor. Kasi, so bakit ba ganun na lang tayo talaga kalungkot or kawalan ng tiwala sa gobyerno, no? Kasi wala naman nga tayong nakitang policy change na nakakatulong para mas mag-improve ang accountability sa mga budget na nilalaan dito. So halimbawa po yung farm to market road, nakikita natin, no, pinag-uusapan yan sa BICAM. Kaya importante yung open BICAM eh. Nakita natin na last minute, nagpapalit ng listahan kung ano ba yung mga farm to market roads na yan at kung ano mga coordinates na yan. Yung iba wala ng coordinates. Magtatanong ka tuloy, hindi ba sa pagdating ng dulo ng budget ay dapat na-decide na-identify na kung ano yung mga pinaka-importanteng programa, anong pinaka-importanting malagyan talaga ng kalsada, hindi yung farm to resort road ng mga politiko, kung hindi yung tunay na farm to market road na Farm to makakasigurado. subdivision. Diba? Oo. Yung magsisigurado na madadala ng mga magsasaka natin yung produkto nila sa palengke. Ang problema nga, last minute nagkakaroon ng mga ganyang palitan. Kaya yan yung challenge eh. Mabuti na nga may mga ganyan tayong NGOs katulad ng Sinag na maaaring magbantay at himay-himayin itong mga programa na to. Sa DA, halimbawa, patuloy na nagiging procurement dyan every year. Tulong sa mga magsasaka at mga kababayan natin. Kung may procurement ng infrastructure sa DPWH, may procurement din ng seedlings sa DA. Alam niyo, naalala ko ito, kwento na isa kong kaibigan na nag-work as community support organizer sa isang probinsya. No? Taon-taon, ilang bilyon ang ginugugol natin pangbili ng mga kakao para halimbawa turuan yung mga farmers ay magbibigyan ng seedlings ang ating mga kababayan para magtanim ng kakao at lumago ang ating kakao industry. Pero pagbaba ng kakao, wala namang tumutulong, walang nagtuturo paano nga ba itanim yung kakao. Hindi naman functioning yung mga technical support para magbigay ng pamamaraan paano ito mapalago. Wala namang technical assistance para mag-identify ano nga ba talaga yung mga appropriate na itanim sa isang lugar, diba? So may mga kumikita dyan sa procurement na yan ng mga seedlings at saka kung mamatay yan, mas mabuti. Bibili ka na naman ng seedling. Pero hindi yan nagiging lumalago, hindi yan nagiging industriya, hindi nagiging efficient yung production ng agricultural sector natin. Actually, magandang mahimay din talaga yan dahil malaki, hindi naman maliit, malaki ang na-allocate na budget sa agriculture. Nasa top 5 ata ang agriculture sector natin. Diba? Department of Agriculture ay hindi pala number 6 in terms of the size of the budget. Pero yun nga yung tanong, sa laki ng ina-allocate sa Department of Agriculture, bakit parang hindi naman nag-improve ang agriculture productivity natin? Diba? Panay ang import natin ng mga gulay. Yung produksyon natin ng bigas ay patuloy na bumababa. At ngayon, meron pa tayong farm to market road. Paano yung natatranslate sa kapakipakinabang nga ba sa mga magsasaka? At yun ang isa sa mga kwentong nakarating sa akin, no, na every year, halimbawa, procure ng seedlings the more na namamatay ang seedlings, the more procurement ang nangyayari at marami din kumikita dyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!
Tatapad